Kunin mo dyan, kamo, kay Representative Castro. Saan nakasulat dyan Opo. na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Nako. Naku. Sa halip nga po kung na dapat ganun ang nangyari, Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa si kanya. Franz Castro po. Oo. Hindi ko, ang nangyari, Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang mga punto de vista nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa pagkakasign contempt ng Chief of Staff nitong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat ng yan, gusto ko ho munang pasalamatan yung mga kasama natin dito sa PH Update na talaga namang grabe ho kung makasuporta. Palakpakan ho natin, mega love shoutout dito kay Mama Maria, the Explorer Hong Kong. At dito ho kay Sir June Hensley. June Hensley, maraming salamat to ha. Sir June Hensley, maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout. At dito kay Sir Herbis Cal, ito ho, mga regular ho natin to. Maraming salamat to sa $8. Mega love shoutout. Ayun na nga mga kababayan, hindi ho yan na require. Kumbaga talagang pinapakita lang ho natin yung pasasalamat natin sa ating mga kasama dito sa kanilang extra effort sa ginagawa ho nilang pagsuporta sa ating mga ginagawang reaction video. Pero isang like at isang subscribe, sapat na ho sa atin yan. No? At i-share nyo lang yung ating video at mag-subscribe kayo. At ilatag nyo lang ho yung mga punto de vista dyan sa baba. Yun na nga mga kababayan, umpisa na ho natin to. Pero bago ho yan mga kababayan, pakinggan ho muna natin itong balita na to na kung saan talaga naman ito yung mga kailangang marinig ng ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Kasi ramdam na ho natin sa social media na talagang napakarami na hong nagagalit dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Lalong-lalo na ho yung mga kababayan natin dyan sa Davao. Dahil ho dyan sa ginawa na yan ng House of Representatives na pag-contempt dito kay Attorney Zulaika Zulveta. Sobrang pang-aabuso na ho ang kanilang ginagawa at hindi na ho ito nagugustuhan ng marami sa ating mga kababayan. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nakapiit ngayon sa House of Representatives. Ayon kay House Secretary General Regina Velasco, nagtungo kagabi si VP Sara sa Kamara at nagpalipas ito ng gabi sa opisina ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. May pakikipag-ugnayan anya ang grupo ng pangalawang Pangulo sa pagbisita nito. Natuloy yun. The BP arrived around 7:40 at the premises and we allowed her to visit Attorney Lopez sa visitor center, no? Where they both stayed there and Again ulitin lang ho natin ang pagkakadetine o pagkakakulong nitong si Atty. Zulaika Lopez napakababaw ho ng ginamit na dahilan nitong si Franz Castro diyan ho sa ginawa nila na yan kay Atty. Zulaika Lopez. Sa bagay no talagang yan naman ho talaga ang pakay nila yung magipit itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ko kasi nila kayang tirahin ng direkta itong si BP kaya inuunti-unti ho itong si BP sa kanyang mga tauhan, no? Yung pinakamataas sa mga tauhan niya ay nakakontempt na ho ngayon. Hindi ho natin malaman kung ililift yan sa Lunes o baka sa tingin ho natin sa kakapal ng pagmumukha nitong mga congressman na to, malabo hong ilift yung contempt na yan sa Lunes. Baka gumawa pa ho sila ng ibang mga grounds para panatiliin ng mas matagal diyan sa House of Representatives itong si Attorney Zulaika Lopez. Malamang sa malamang hindi ito kita niyo naman ho kung paano sila gumalaw, di ba? As much as possible talagang gusto ho nilang ginigipit itong si VP Sara. Pati nga ho yung pagbisita niya diyan sa kanyang Chief of Staff. Kulang na lang ho ibawalan ho siya ng mga opisyal diyan sa House of Representatives. until around 10. Ipinakulong si Lopez matapos i-cite for contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa muna'y pakikialam sa kanilang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pamamagitan nito ng pagsulat umano sa Commission on Audit at paghiling na huwag sundin ang sabina ng House panel hinggil sa hinihinging mga dokumento. Ayun na nga mga kababayan, malinaw ho na talagang panggigipit lang ho yung mga ginagawa nila na yan dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito sa Net25 sa ganang mamamayan. Pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Kong Dante kaugnay dyan sa pagkaka-cite for contempt na yan nitong si Atty. Zulaika Lopez. Game!
Game. Yan eh. Nako, sabi, Sige, ang sabi nila, mukhang lutong-luto daw po ito, Kong. Simulan mo na dyan. Ang binabanggit natin ay ang kaso nitong Chief of Staff Ba? at Undersecretary po ng DepEd dati sa katauhan po nitong si Attorney Zulaika Lopez. Ayan. Babae yan, di ba? Yes. Ito po kasi si Yusek Lopez ay ikinulong diyan po sa Kamara de Representante Sa anong pagkakasala? dahil daw po sa ito'y umiiwas sa mga katanungan ng mga honorableng tao na kasama po niyo sa Kamara, Kong. Honorableng tao po ito, ha? Na-contempt siya. Na-contempt po itong si Yusek Zulaika Dahil sa... hindi daw po niya tinutugon o Mga nang tanong. maayos, laging umiiwas sa mga katanungan po ng mga mababatas na miyembro po ng House Blue Ribbon Committee. Yung mga tanong ba may katuturan naman? Para po sa kanila, may katuturan naman daw po, Kong. Kaya Hindi siguro... nga, sa inyo ko tinatanong, kayo na nga panood eh. Kasi baka mamaya, Oo. kaya hindi niya masagot-sagot. Walang kwenta yung mga Baka tanong. hindi niya maintindihan kung paano tinatanong. Hindi, pinupunto nga niya, Kong, parang ayaw niya sagutin ng diretsa. Kasi nga parang ang binanggit niya mayroong parang encroachment sa separation of power eh. Aha. O parang ganun ko nga, nasasapawan daw po ng Kongreso ang power ng Commission on Audit. Hindi, lagyan natin ng perspektiba yung pinag-uusapan. Yeah, sige po, Malilito Kong. na naman ang ating mga kababayan sa umpisa Isa-isahin mo natin. eh. Oo, Isa-isahin isa-isahin natin, Kong. Hindi ba pinag-uusapan dyan yung audit observation memo? Opo. Yes. Alam mo, yung audit observation memo, kasama nung tinatawag nating notice of disallowance o kaya notice of charges. Yung mga yan, marami yan eh. Maraming instrumento na nagagamit ang COA. Lahat ng ito, confidential in nature yan. Oo. Maliwanag yan sa tuntunin ng COA. Okay? Ang COA ay isang independent constitutional body. Yes. Okay? Hindi siya executive, hindi siya legislative. Opo. Di ba? Hindi rin siya judiciary. Kaya nga independent eh. Opo. Katulad ng Civil Service Commission, Oho. independent body. Opo. Katulad ng COMELEC. Comelec. Kailangan maliwanagan, Nelson, ha? Tsaka impeachable officer yan, Kong. Hindi mo basta-basta, Oo, di ba? Oo, oo. ang mga tauhan ng Kaya COA. natin binibigyan ng punto na independent. Opo. Sapagkat ang pagtitiwala ay napaka-importante. Sapagkat yung gawain niya ay talagang kailangan paniwalaan. Opo. Kasi kapag ka yung gawain niya, wala nang naniniwala, katapusan na natin lahat. hindi dapat mangyari yun. Hindi dapat mangyari hindi yun. po. Oo. Ngayon, ang mandato nila, sila ang mag-iimbestiga, sila ang mag-aanalisa, sila ang tutugis, silang mag-o-audit, base sa pamantayan na nakalatag sa kanilang mga rules and regulation, kung paano nagasta yung inilaan na pondo sa bawat ahensya. Opo. So, ngayon, ang pinag-uusapan na pondo, Jen, Opo. ay confidential fund. Confidential fund. Opo. Ayan. Ngayon, ang kaibahan ng confidential fund, kesa dun sa mga ibang fund na hindi confidential, isang unit. Hindi yung kabuuan ng COA ang mag-ano dyan, ang mag-o-audit. Merong isa lamang itinalaga Opo. na isang confidential fund auditing unit, parang ganyan. Okay. Sila lamang pala yun. ang merong mandato. Opo. Sila lamang Magagalit na naman yan si Kong Dante. Piniplay nyo yung mga video tapos pinapanood nyo lang. Pinapanood nyo lang yung mga video. Hindi, Kong Dante, alam nyo ho, na-educate kami. Kasi pagka nagsasalita kayo, ramdam ho namin na wala na kaming masasabi sa mga sinasabi nyo kasi sobrang husay nyo. ang may karapatan. Sang-ayon sa mandatong ibinigay sa kanila, ang magsusuri niyan. Opo. In the meantime, habang ginagawa nila yung pagsusuri, confidential yan. Maski na yung hindi under confidential fund, confidential pa din. Alam ba, notice of disallowance. Opo. Ang nagiging problema dyan, pagpapasok
ang isang ahensya, Yan. ang isang departamento Opo. na walang kinalaman sa ginagawa ng COA, makikialam siya? Opo. Oh, halimbawa, biglang sumulat ngayon ang isang komite ng House of Representatives, Nelson. Kunwari si Nelson ay si Congressman Joel Chua. Oo, yung chairman ng komite. Opo. Hindi man kayo nagkakalayo. Gwapo rin po. Tama naman. Pareho kayong nakasalamin. Pero na lang kulang po. Pero na lang pinagkaiba. Oh. Eh di, ganon ano. Opo. Nasa na ba ako? Ayun Halimbawa, o, yung ako si- sumula. Halimbawa, sumulan. halimbawa, ikaw, susulat ka ngayon, Nelson. Susulat ako. Oo. Commission on Audit. Okay. Dear Sir, Madam. Request. Okay, request. Oo. This is to respectfully request your office to furnish our committee of the pertinent documents and information relative to the confidential funds extended to the office of the Vice President. Okay, nagre-request kami. This is in line with our mandate of conducting inquiry in aid of legislation. Palaging ganun ang ano eh. Oo naman. Oo. Oh, unang-una, bakit mo gagawin yung, ba't ka susulat? Eh, alam mo na nga confidential. Sa mga tweet, yung confidentiality nito, eh, nakukompromiso na eh. Kasi sila, hindi pa sila nag-uumpisa eh. Yung COA. Hindi pa sila tapos. Opo. At sinabi na nila sa maraming pagkakataon, kuwan po si Vice President, meron po siyang 6 na buwan. Opo. Di ba, Hinihintay pa kayo pinag-uusapan sagot niya. natin? Opo. Bakit po unahan na ninyo siya? May palagay ako, Jen, na yung sulat nung nakulong na, o ikinulong na, Si Attorney. Chief of Staff. Attorney. Leica Oo. Lopez. kasi naulinigan ko na sumulat yata siya sa COA. Yes po. Yun ang pinag-ugatan ko. Huwag po ninyo muna kanyang Bigyan ng Ipadala. mga dokumento. wag po ninyo muna, wag kayo magpakadalos-dalos sapagkat hindi pa naman po conclusive yan eh. Oho. Kasi audit observation memo pa lang. Opo. Kasi kapag yun na-explica mo, o maring hindi ka nakapag-explica ng mabuti, doon pa lamang tatagos doon sa sinasabing notice of disallowance na. Oho. Bakit yung series, bakit yung paraan ng pagsisiyasat ay ayaw mong ituloy muna nila at bakit ka nakialam? Yes. Di ba? Opo. Yun ang una dyan. Kaya siguro, yung sinasabi mo na may nakikialam na ibang departamento. Yun na nga po. Kong. Okay? Oho. Ang totoo niyan, hindi ibang departamento eh. Hindi yung ibang branch. Kasi ito, independent body ito eh. Yun na nga po. Walang dapat na departamentong makikialam kasi ito independent. Totoo. Independent ito eh. Yun nga po ang naging Ngayon, punto ko. ano yung mga tanong na pinagtatanong sa kanya Oho. na nauwi nga doon sa kanyang pagkakakontempt Oho. at pagkakakulong? Ang pagkakaalala ko kasi kong doon sa sulat sa COA ay siya ang nakapirma. Ano ha? Yun ang naging mitya ko. Oo. Yun ang Halimbawa, ako nakapirma. Anong itatanong sa akin? Ang naging parang linya po ng questioning ko, bakit mo pinipigilan? Yan. Ito. Babasahin ko. Sige. Sige. Maganda. Sige. I'm sorry, Attorney Lopez. Sabi nino, Sabi po ito ni sino yung nagtatanong na yan? ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Yan. Ah? Oho. I'm sorry, Attorney Lopez. Yan. Dahil ikaw ang nakapirma dito and according to our rule, one of the reasons is the undue interference in the conduct of proceedings. Yun. So, may I move na nag-violate si Attorney Lopez sa ating trabaho. May I move to cite Attorney Lopez in contempt. Yun. Oh, sabi niya, undue interference Yes. on the job Yes. of this committee. Opo. Tama. Ng Kongreso. Kayo nga ang nanghimasok eh. Kanino ba trabaho yan in the first place? Opo. Ako po, ginawa ko lang ang tungkulin ko sang-ayon po sa aking pagkakaintindi sa mga batas. Ang may mandato po na unang gagawa niyan, magsisiyasat, ay yung pong Confidential and Intelligence Fund Unit. Ng COA. Yun lang po, hindi po kayo. Ang ginawa ko po ay para paalalahanan lamang sila na yun po yung mandato. Hindi po mandato ng
Committee on Good Government. Oho. Eh, sino po ngayon ang nakialam? Hindi po ba kayo? Dapat nga, Kong, yun ang lumutang. Bakit sasabihin mo Correct. ako nag-obstruct? Kayo po yung una eh. Oho. Hindi Sila niyo po nakialam. pinaraan ang proseso. Hindi niyo pinayagan na tumuloy ang proseso Tumuloy, na sila muna po ang gaganap sa tungkulin na pagsisiyasat kung Correct. ano man yung aligasyon na hindi pagkakagasta ng tama Opo. dito sa aligasyon lang ito eh. Bakit po hindi nyo hinayaan ang proseso magtuloy-tuloy? Ano Matapos po muna. ang dahilan? Bakit po kayo nakialam kaagad? Oho. Ano po naman ang speciality po ng inyong komite na mas marunong pa po kayo sa COA, kaya nga po sila ang binigyan ng mandato ng saligang batas. Oho. Kayo po ba Yun. nakasulat sa mandato ng saligang batas, nagawain po nyo yan? Naku, maliho talaga ang ginawa nitong si Franz Castro. Maliho yung ginawa niyang pagkukontempt dito kay Atty. Zulaika Zulueta. Ayoon hong pagsulat nitong si Atty. Zulueta, naroon ho pala sa tama. Kasi mayroong isinasagawang investigasyon ng COA dyan sa pag-uusapan na yan. Kaya kung maaari, tapusin muna natin yung investigasyon dyan sa COA. Kung meron silang gustong i-legislate na batas, pagkatapos na lang ng usapin dyan sa COA. Nakuha niyo ho ba? Anak ng tokwa talagang itong si Franz, meron ho tayong problema dito sa ali na to. Loy. Ano isasagot kaya nila? Bulat-latin mo yung buong Article 6 ng saligang batas. Okay. Yan. Opo. Nelson, ano ba yung Article 6? Bakit ko sinasabi yan? Article 6. Pakita mo sa Yung ating- Article 6, Article yun ang 6. kabuuan ng gawain ng Philippine Congress. Ayun! Mapa Senado, mapa House of Representatives. Oho. Basta ng Kongreso. Wala kang makikita dyan na pangihimasukan mo ang trabaho ng COA. Oo. Paano ko Kaya sagot? dyan dapat kung ikaw ay si Congressman Joel Chua, sulatan mo rin si Representative Castro. Okay. Sasabihin mo lang sa Dear Representative Castro, Okay. considering your enthusiastic action of meddling Oho. into the affairs of the COA, I respectfully request that you resign from the House of Naku po, Representatives disgrasya. Oo. and apply for a suitable position At no, at the Commission on Audit. Ayun, dapat pala itong si Franz Castro pumasok na dyan sa COA. Wala siyang lugar dyan sa House. Kasi yarin lamang gusto niyang nag-iimbestiga, dapat pumunta siya sa COA. Okay? Gusto mo eh. Gusto pala niya. Member ka ng House eh. Imbestiga. Ngayon, galugarin mo. Tagalog ba yun? Opo, Tagalog po yan. Kasi alam mo naman, Kapampangan ako eh. Opo. Nagpapakasiguro ako eh. Oho. Galugarin mo ang kabuuan ng Article 6 ng Saligang Batas na yan ay tumutukoy sa kabuuan ng gampanin Ng Kongreso. ng Kongreso, mapa Senado, mapa Kamara. Kunin mo dyan, kamo, kay Representative Castro, saan nakasulat dyan Opo. na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Nako. sa halip nga po kung na dapat ganun ang nangyari, Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako ang nandun, baka ako ang magpakulong sa si kanya. Franz Castro po. Oo. Hindi, Kong, ang nangyari. Yan na nga ba sinasabi natin? Hoy! Ito kasi si Kong Dante, dapat nandun ka Kong Dante eh. Kahit na tinanggal mo. Hindi, trinabaho kasi, nung inumpisano itong mga ganitong klaseng pagdinig, nakikita nila medyo pumipitik-pitik itong si Kong Dante. Naku, di natin kakampi to, tanggalin na natin. Tinanggalin siya dun sa mga committee chairmanship niya, tsaka yung mga membership niya, kaya hindi ho siya makakana dyan sa mga hearing na yan. Pero kung sakaling nandun nga itong si Congressman Rodante Marcoleta, dapat ho talaga, yung si Franz Castro, siya ho ang dapat na makulong. Yun ho ang dapat na mangyari dyan kay Franz Castro. Hindi ho yung si Atty. Zulaika Zulueta. Nangyari po sa... Isip-isipin mo, mas marunong pa siya sa abogada. Ay, yung abogada, ginanap lang niya yung tungkulin niya. Bilang abogada, alam niya kasi. Totoo po. Alam niya confidential yan. Oho. Ngayon, ayaw niyo maging confidential. Ano bang katwiran? Bakit ba kayo ayaw naman yung naglululundag eh. Ako na magsasabi, naglulupasay na naman. Oo. Bakit kailangan yung maglupasay? Oo. At unahan ninyo
ang isang opisina doon ay pinagtiwala Oo. sa kanila lamang at wala ng iba ang tungkulin na magsiyasat sa pagkakagasta ng ating pondo. Oho. Wala tayong kinakampihan dyan, ha? Totoo po. Lang, katwiran por katwiran ko. Oh, confidential nga eh. Maski sa tuntunin ng Cuba, confidential yan. Yung pagkakasulat mo lang na humihingi ka ng impormasyon sapagkat kayo'y mag-undertake ng kunwarian na investigation in aid of legislation, may problema na dun din. Pero sa halip nga po, Kong, na questionin, ang motion na yon ni Kong Castro, sinang-ayunan, kaya nakulong tuloy. Si Yusek. Sino si mga yun? Sino sa mga yun? Doon sa, kung sa ano, hindi natin sinabi, no? I second, Your Honor. Manila 3rd District Representative Joel Chua, who chairs the House Committee on Good Government and Public Accountability, then asked the lower chamber's Sergeant-at-Arms to find Aaron Por Lopez. Ang ibig ko sabihin, Nung nag-motion. nung nag-motion, anong ginamit na dahilan? Bago pa yung Sergeant at Arms, maya-maya pa yan eh. Na-contempt, di ba? Di ba yung Kasi bago pinakontempt siya, mapunta doon sa kanina? contempt, anong ginamit na dahilan? Ay, ito pa Kong eh. Kasi hindi lang naman yung letter daw eh, ha? Oo. Ito pandagdag ni Congressman Castro eh. Oo. Tsaka nakita natin, hindi lang itong letter na ito, pati yung totality ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan kung bakit nag-move tayo, ma-cite in contempt. So, I stand by my motion, Mr. Chair. Oo. Oo. Nang dahil lamang sa pagkakasabi niya na base sa totality ng ating discussion kanina pa, Oo. ako po'y naniniwala Evasive daw, Kong eh. na Very siya po evasive. ay... Ano yung evasive? Umiiwas sa mga... Palaiwas. Yes. Panayang Hindi po iwas. niya dinidiretso. Pero subukan nating i-analyze, ha? Kasi meron tayong isang decision sa Korte Suprema dyan. Okay, opo. Ho. Ang sinasabi doon, the determination of whether the resource person or a witness is evasive or telling a lie will depend on the totality of evidence. Okay, opo. Hindi po pwedeng sasabihin niya. Tama yung sinabi ni Castro eh. Oho. Pero dapat isa-isahin natin. Baka kasi hindi naman siya nagsisinungaling. Ayaw lang niyang sagutin ng diretso. Opo. Dahil baka mapahiya ka. Maaaring pwede yun. Pwede. May katwiran ko. Hindi ba? Oho. Kasi tinetesting ka rin niya. Tingnan ko nga kanya kung naiintindihan niya ka kung yung sagot ko. Kasi kung nakakaintindi ka, Maunawaan marunong mo. kang magbasa in between lines. Yun. Di ba? Opo. Kasi kung wala namang, kung halimbawa hindi pinapayagan yung pagsagot ng subliminal, halimbawa, edi sana wala nang reading in between lines. Oo nga po, Kong. Parang pagrespeto. Parang pagtansya na rin. Kung itong taong ito na nagtatanong sa akin, talagang sagad sa puso na talaga naiintindihan Yun talaga, niya no? yung kanyang tinatanong. Oho. Eh, ang problema, sasabihin niya, you are obstructing the work of this committee. Hindi niya naintindihan na sa kauna-unahan sila yung nag-obstruct. Hindi mo gawain yung kinuha mo eh. Ang sinasabi ng abogado, hindi po. Oho. Sinasabi ko lang po sapat confidential po ito eh. Totoo. Hindi po conclusive yung audit observation memo. Oho. Yung audit observation memo, appealable po yan. Yan po'y contestable. Yan po'y papaliwanagan pa. Oho. Anong hindi naintindihan doon sa paliwanag na yun? Ako naniniwala, naintindihan ni Atty. Zuleika Lopez ang sitwasyon. Knowing ko, may singit ko lang, hindi pala bago kay Atty. Lopez ang pag-iimbestiga kung ang pag-uusapan ay graft and corruption. Sapagkat siya pala ay matagal na graft investigator ng Office of the Ombudsman sa buong Mindanao. Ayun pala talaga ang kanyang trabaho. Bago po siya ay naging city administrator ng Davao, chief of staff ng Office of the Vice President, dati siya palang investigador kung ang pag-uusapan ay graft and corruption sa tanggapan mismo ng Office of the Ombudsman. So, ibig sabihin, alam pala niya. Alam niya kung paano. Ang pasikot-sikot sa mga bagay na ito, Kong. Palagay ko nga. Oo, Kaya ang nga niya proseso. sinasabi na hindi conclusive yan. Sapagkat sa koneksyon ng kanyang naging gawain, Opo. alam niya na kapag galing sa COA, sabi ko nga sa'yo, notice of charge, Opo. notice of disallowance,
audit observation memo, wala pong conclusion pa yan. Lahat po yan ay papayagan ka na ipaliwanag mo yan. Aha. Pangkaraniwan kasi, yung hinahanap nilang dokumento ay hindi mo na isumite. Pagkatapos, yung ibang mga requirements o yung mga ibang mga patakaran, hindi mo nasunod. Aha. Maring na-shortcut mo. Aha. Ganyan. So, sasabihin niya, ito po yung aking, doon lang sa pangalan, audit observation memo. Sa akin pong pagtansya, medyo nagkamali po kayo. Kaya binibigyan kanya ng pagkakataon, itamay mo. Kasi observation pa lang eh. Sagutin mo. Nandun pa lang. Yan. Observation pa lang. Kaya nga pinasasagot sa'yo. Aha. Oh, ngayon, ito namang anong committee yun? Good Government Committee. Committee on Good Sa Government pangalan pa lang and eh. Public Accountability. Sa pangalan pa lang, hindi nila ibinubuhay yung pangalan ng komite. Blue ribbon daw po yan ng Kamara, di ba? Oh. Kahit yellow ribbon pa yan, wala akong... Ang sinasabi ko, ang pangalan ay good government. Opo. Paano naging good government ito? Aha. Hindi mo nga trabaho, pangihimasukan mo. Ngayon, pagka ikaw'y pinapaliwanagan, kaya ko lang naman po nagawa yan, dahil po sa tuntunin po ng COA, hindi pa po conclusive yan. Aha. Hindi pa po final yan. Eh, ba't pinaanak nyo na po kami? Ganun lang ibig sabihin eh. Kaya kung pinipigil pa lang... Bakit po kayo naglululundag? Oho. Oh. Ayaw na naman nila yun eh. Opo. Kaya pala kung pinipigil man niya ang COA, Meron siyang katwiran. May katwiran pala. Bilang isang abogada, Oh, alam pala niya. Nandun pa sa level Kaya nga yung na... kauna-unahan, naalala mo yung agawan ng hopya, doon pa lamang sa Opo. Sinasabi ko na sa kanila eh. Makinig naman kayo. You do not even understand the very nature of a notice of disallowance. Oho. Ayan. Pero hindi ba pwedeng i-point out yan ng representante ng COA? Kasi di ba may representante ng COA po doon Hindi eh. na nila tinatanong. Hindi naman tinatanong eh. Ganun tinatanong lang nila. Magsasalita. Di ba nung nagtatanong ako, sabi ko, hindi ba pinigilan na nila? Kasi alam na nila kung saan ako pupunta eh. Opo. Madam COA, sabi ko, Nahanap niyo eh. Aha. pwede po bang sabihin mo sa amin ngayon, Opo. ilan pong mga ahensya o departamento ng gobyerno ang nabigyan po ng ganyang uri ng pondo? Ibig sabihin, confidential fund. Opo. Oho. Hindi niya sinabi kung gaano karami. Alin-alin, sabi ko, ang binibigyan. Sabi niya, mga NGAs po. Oho. Pag sinabi mong NGAs, ito yung National Government Agencies. Yung pala Marami yun. ito. Opo, opo. Palagay mo na lang na yung National Government Agencies, palagay mo 500 na lang din. Kasi Oho. marami yan eh. Opo. Okay. O, anong pa yung binibigyan? Yung po kanyang GOCCs. Yan. Ito yung Government Owned and Controlled Corporation. Opo. Government-owned and controlled corporations. Isa po yan. Mahigit na 300 yan. Oho. Okay? Pwede may 800 na yan. Opo. Ano pa? LGUs. Ilan ang LGUs Mga natin? mayors. Oo. Ilan ang LGU? Mga mayor, ilan ang mayor mo sa buong Pilipinas? Oho. Mga 10,000 po yan, more or less. Kasi ang barangay, 42,000 mahigit eh. Oh, gobernador. Mga 80 plus yan, almost Okay. 90. Palagay mo na lang na 800 ka mo na lang. Para, Sige. O 800 plus ano yung kanina. Oho. O di may 1,500 1.5. na agencies. Hatiin na lang natin yon ang binigyan ng 750. na lang. 50. Ang lahat ng mga opisina na binigyan ng confidential fund. Oho. Bakit naman ang tinutugis mo lang yung opisina ng Vice President? Opo. 750 ang pinagbigyan yan. Oho. Yan ang tanong mo sa kanya. Oho. Hindi ka ba namumuliti ka dyan? Bakit out of 750, Kahit, OBP lang at saka, nga naman, ano? kahit na yung apo ko, kayang-kaya niyang ano yun. Anong sasabihin ng apo ko, Jen? Oho. Nasabi. Namumuliti ka yan. Ganun. Kasi kanya kung 700... Hindi yung Joko, yung isa, yung mas bata. Ay, English speaking yan, Kong. English speaking yan. Sabi niya, I cannot believe that. Papa. Yeah, kita mo na. How is it possible Opo. that one office will be isolated out of the 750? Oho. Oh my God. Sabi niya, ha? Hindi siya maniniwala sa'yo. Yung palang bata, hindi maniniwala sa'yo. Sino ngayong Pilipino ang maniniwala na itong ginagawa nilang ito, makatwiran? Nako.
Kung papunta pa lang tayo sa exciting part, ha? Introduction pa lang yan. So, tingnan muna. Ako sinabi ko sa inyo, alis na ako. Hindi Hindi, pwede. okay, alis ko. Ang daming nanonood. Usapan natin ito. Pipigilan namin kayo. Hindi pwede yan, Kong. Eto pa, Kong. Di ba tinatanong niyo sa akin, ano ang sinabi ni Congressman Joel Chua? Oo, yan. Oh. Nung nag-motion na to cite in contempt, ang sabi Opo. niya, there's a motion to cite Attorney Zuleika Lopez in contempt. Oh. Is there any objection? Yan. Oh. Wala Sino naman nag-second nag-object motion? yan eh. Oh, may nag-object. After hearing no objections from the committee members, the motion to cite Attorney Zuleika Lopez in contempt is hereby approved. Yun. The committee finds that her actions constitute undue interference in Nakita our nyo na. proceedings. Oh. And she will be detained within the House premises until the next hearing on November 25. Ayun. So sa halip na Kong, sinang-ayunan ng chairman ng komite, yung punto ni Franz Castro. Oh, yan, isip-isipin mo. Oh. Yung ginawa nung abogada ay sinabi nila na obstruction. Yes. Samantalang ang mismong ginawa nila, yung pinakamalaking obstruction. Sapagkat hindi nila gawain, pinakialaman nila. Oo. Pinanghimasukan nila ang isang gawain na wala silang mandato. Nako. Paano kung kinwestiyon halimbawa ni Atty. Zuleika at naalala ko Kong yung sinabi sa inyo ni Congressman sabi niya, "Are you rebuking this committee?" Sino yun? Di ba? "Are you rebuking this committee?" Si Congressman Atrasado. Opo, yung kaibigan natin naman yan. Oh. Hindi ba sinabi ko, hindi ko sila... Hindi ba kilala? Alam ba kung ba't sinabi ko yun, Jen? Oh, bakit po? Ganito kasi yan eh. Yung kakilala ko na Congressman Abante, Tama. hindi ganun ang mga ugali noon yan eh. Oho. Oh. Mababait. Totoo po, totoo. Eh yun nga lang, pag nagkita-kita kami, Reasonable. una-una yung ngingiti sa'yo. Oho. Palibasa ang buong akala niya nabasa niya ang kabuuan ng Biblia eh. Wala naman talaga gano'n. Maraming gumawa yan, Kong eh. Wala yung pag-uugali na parang arugante. Wala yun. Ay, opo, napakababang loob natin Lalo yan. naman yung isa. Ano? Ay, opo, si Kong Karams, naku lalo pa, oh. Sapagkat, talaga naman tinutumbasan ko rin naman ng ganong kasi nga, wala namang ano. Kaya pala sinabi niyo hindi yun nakilala, nagbago talaga, no? Bigla na lang akong ginaganon. Hindi naman yun ang kakilala ko talaga. Hindi Kaya yan sinabi ko, hindi ko kilala. Opo. Sana maintindihan nila. Oho. Sapagkat nabigla ako eh. Nagbago eh. Nagkaroon ng nagkaroon ng No. parang 360. nag-transpose sila ng 360 turnaround. Hindi Iba daw na sila. 360, 180 lang dyan. Ganun ba, Kong, kalahati? Kasi kung 360, ganun din. Oo nga, So oh. yung 180 kong tumalikod. kasi pagka nagkita-kita kami noon, alam mo yung mga earlier congresses. Opo. Kasi nagkita na kami niya siguro mga 15 congress. Opo, tama. Ilang 17 congress nandun Opo. mo rin kami. Magagalang naman yan. Parang biglang, Naalala ko pa nga yan dyan eh. Hindi ko makakalimutan yan. Nag-privilege speech. Aba? Opo. Yung, ang subject matter nagagalit siya kay Dan Brown. Dan Brown? Si Dan Yung Brown. gumawa ng opo. nobela. Ano Opo. ang pangalan nun, Nelson? Yung anong title na ng nobela? Yung Da Vinci Code. Da Vinci Code, yes. Opo. Okay. Naging Kasi- palabas pa yan eh. Oho. Doon sa nobela na yun, Jen, pinalitaw nung Dan Brown, yung author. Opo. Hindi Dan Fernandez yan, Kong. Hindi, Dan Brown. Okay, No. okay. Pinalitaw niya, ito naman basahin nyo, gano'n naman talaga eh. Opo. Na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao. Okay. Pinalitaw niya yon. Sabi niya, this is blasphemy. This is abomination. Oho. I cannot accept that this Dan Brown, sabi Dan Brown, niya, will do such a model. Sasabihin niya kanya ang Panginoong Jesucristo ay isang tao lang. Ba? Oho. O di nagpalista ako ngayon, i-interpolate ko siya. Tatanong kayo, ho. Oo. Opo. Nung makita niya nagpalista ako, nirecognize ako, biglang tumakbo eh. Ganun ho ba? Sabi ko, bumalik ka, sabi niya ganun. Oho. Pagka nagkita kayo, sabihin mo sa kanya, Ayun. Ganun ho. ba? Nako, hindi pa yan na mainit dyan eh. magtatanong lang naman ka ako eh. Magtatanong nga lang. Oo nga. Ilang tanong lang naman eh, bumalik ka. Tumakbo, pumunta sa South Lounge. So hindi na Paano nagparang- mo tatanungin yan? Wala na. Oho. Hindi, pero ako naman po,
Ayun na nga mga kababayan, dito na natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.